everyone, it's me Angel again. Welcome back to my YouTube channel. Dahil ang dami pa rin nagtatanong guys kung sino nga ba ang qualified dito sa social pension na worth 1,000 pesos monthly. Ipaliwanag ko sa video na to guys dahil marami pa rin nalilito. Okay, ito na. Number 1, ang social pension worth 1,000 pesos monthly na dating 500 to guys ha, na naging 1,000 na, ay para sa mga indigent senior citizen. Number 2, sino nga ba itong mga indigent senior citizen na to? Okay, indigent senior citizen refers to a senior citizen who is frail, sickly, or with disability and without pension or regular source of income, compensation of financial assistance from his or her relatives to meet his or her basic needs. Ito nga yung sinasabi guys ni Attorney Franklin Quijano, ang chairman ng National Commission of Senior Citizen, na ang mga indigent senior citizen, ito yung mga mahihina na, sakitin, disabled, walang pensyon at walang kahit anong suporta na galing sa pamilya. Number 3, kasali ba dito ang mga SSS and GSIS pensioner? No, hindi po kayo kasali. No, sabi nga dito, dapat wala kayong nare-receive na pension para matatawag kayong indigent senior citizen. Number 4, how about po, hindi naman ako pensyonado, so kasali ako? Ang sagot dyan, depende po. Kung hindi ka pensyonado pero meron kang regular income, meron kang enough support from your family, maaaring hindi ka po nila isali or hindi ka po nila isama sa indigent senior citizen. So example ko dito guys ha, si papa ko, mag 65 years old na yung papa ko guys, pero hindi yan nakalista sa indigent senior citizen. Dahil nung in-interview yan ng DSWD, so nalaman ng DSWD na suportado naman siya ng mga anak niya, and meron din siyang anak na teacher na single pa, no, na nagsusupport din sa kanya. At hindi lang yun sa papa ko guys, pati yung biyanan kong lalaki, ganun din yung nangyari. No? 72 years old na yun. Walang any pension, pero supported kasi siya ng family niya, may maayos at magagandang trabaho yung mga anak niya. Kaya ayun, hindi rin siya pumasa sa interview ng DSWD for indigent senior citizen. Kaya po 'di ba kapag nagpapalista ka sa indigent senior citizen, meron pong interview muna na nangyayari with the DSWD. Kasi doon sa interview, pag makita naman ng DSWD personnel na hindi ka pwede sa indigent senior citizen dahil suportado ka naman financially, no, maaari talagang ma-deny ka at hindi ka masali sa indigent senior citizen. No, kaya actually marami din talagang nagrereklamo guys na mga pensyonado ni SSS or GSIS kung bakit hindi sila sinasama sa indigent, no, senior citizen. Kasi kung tutusin, yung nare-receive nila currently na pension ng SSS and GSIS, pinaghirapan naman nila yun, no? Mas maganda sana madagdagan, no, 'di ba? Sana mas maganda sana kung i-universal na lang ang wala nang tatawaging indigent, no? Matik na kapag senior citizen ka ng Pilipinas, dapat tatanggap ka na ng ganitong benefits, no? Dapat walang pinipili, kumbaga, para fair naman. Kasi yung mga pensyonado ni SSS, GSI, pinaghirapan naman nila yan, 'di ba? Kaya kung ako lang din talaga ang tatanungin, guys, mas maganda sana wala nang pinipili. Kung anong natatanggap ngayon ng mga indigent senior citizen, dapat ganun din ang binigay sa lahat ng senior citizen regardless of status. No, mayaman man yan, mahirap man yan, pensyonado man yan or hindi. 'Di ba? Guys, merong sa video ko ng ng social pension na pinamimigay na, merong nag-comment doon na pensyonado daw siya ni SSS pero nakaka-receive siya ng social pension, no? So, ibig sabihin, nalista siya sa indigent senior citizen. Well, good for you po na nasali ka sa ganyan, pero sana lahat na lang, no? Okay, so sana po ay maliwanag na po sa inyo kung sino ba talaga itong mga indigent senior citizen na nakakatanggap ng social pension. Okay, so keep tuned in guys dito sa aking channel dahil maglalabas na naman ako ng schedule sa mga magbibigay or nagbibigay ng social pension na worth 6,000 pesos for the first semester of 2024. Thank you so much for watching everyone. God bless!